Kaya nga, di ba sinasabi ko nga sa inyo yung federalismo, mas maganda pa nga talaga federalismo eh. Kung magkaroon man ng mga emergency sa bawat rehiyon, bahala na ang gobernador nyo. Kasi dito sa national na to, sa national, ang lahat ng kikitain ng bawat probinsya, dadalhin ang 90% o 100% sa national government. Tapos 10% o 20% lang ang ibabalik natin sa mga probinsyang nagbigay ng kanilang yaman sa national. Kaya pansinin nyo, pag hindi ka kaalyado ng nakaupo sa kapangyarihan, kahit may sakuna pa dyan, kahit may nangangailangang constituents mo, walang pakialam sa'yo ang gobyerno. Di ba? Totoo naman eh. Pero kung tayo ay magiging federalismo, ang 100% ng bawat region, 20% lang ang ibibigay natin sa national. Ang 80% bahala po ang inyong inihalal na mga governor. Sila po ang magpapaunlad sa rehiyon kung nasaan siya o kayo. Sasabihin ng iba, paano naman yung mahihirap? Yung mahihirap na probinsya. Diyan po papasok ang gobyerno para sila naman ang tulungan. Pero pinapakita ng mga politikong trapo naghahamon sa kapangyarihan, masama ang federalismo. Ang sinasabi rin ng mainstream media, masama ang federalismo. Why? Kasi mawawalan sila ng malalakihang programa na kukurakutin nila, yung SOP nila sa bawat proyekto, sa bawat budget, lalo na mawawala sa kanila ang certification. Di ba? Napakasimpleng logic nun. Bakit ayaw nila sa federalismo? Bakit pabor na pabor ang mga politiko ngayong trapo sa nasyonal na ma-retain itong gantong form, unitary form of government? Kasi malaki ang kita nila dito. Malaki yung pagnanakawan nila sa kaban ng bayan. At mahirap i-trace kung sino ang magnanakaw sa ganitong form of government. Pero sa federalismo, nasa inyo ang kayamanan nyo, nasa inyo ang budget nyo sa bawat region. Kung sabihin mong 19 region ang gagawin sa buong Pilipinas, 19 governors yan. Governor lang nyo ang sisisihin ng constituents at hindi ang presidente. Dahil walang kontrol pang-local pagdating sa federalismo ang presidente. Ang concern lang ng presidente ay ang pang-nasyonal, kung maapektuhan na ang buong Pilipinas. Pero ang naapektuhan ng korupsyon nyo ay ang gobyerno, madali nyong matuturo kung sino ang korap. Yun ang pinakamagandang form ng government. Ilang years na tayo nandito sa unitary form of government. Kaya nga kahit sinong pangulong ilagay pa natin dyan, kung wala tayong babaguhin sa ating saligang batas na pumapabor lang naman sa mga may kapangyarihan, sa may personal na interes, sa mayayaman, wag na po tayong umasa na may 316 pagbabago na mangyayari sa bayang Pilipinas. Anong aasahan natin? Kahit ilagay pa natin si Dr. Jose Rizal bilang Pangulo kung nabubuhay pa, wala rin siyang magagawa dahil kontrolado lahat ng saligang batas na ginawa ng mga oligarko. Gusto natin may magbago, pero wala naman tayong binabago. Nagpapalit tayo ng mga leader, oo. Pero yung nagko-control, yung sinasandalan at bilang gabay, nagbibigay gabay sa leader, wala namang pagbabago eh. Biruin mo, ilan na yan? 30 years? 35 years na konstitusyon na yan? Na saligang batas? Ano nangyari? Ano nangyari sa Pilipinas? Nakahabol ba tayo? Umasenso ba tayo? Katulad ng mga kalapit bansa natin sa Asia? Kasi nung panahon ni Apo Lakay, nasa parliamentary na tayo eh. Isang akbang na lang, federalismo na tayo. Kaya lang, nung ninakaw ng mga santo, santita, binalik tayo sa unitary form of government. Then, kinopya natin ang presidential system ng Amerika. Karamihan naman sa konstitusyon natin, kinopya lang natin sa kanila eh. Ang masakit,
Kinopya natin yan sa Amerika. Bakit sa Amerika? Pag nanalo ang presidente, automatic, katandem niya na kaagad, panalo rin. Pero dito sa atin, magkaiwalay binoboto ang presidente at vice-presidente.